Hello and welcome mga tol. Sa video nga ito pag-uusapan nga natin etong si Jack Hanma. Kung sino-sino nga ba ang malalakas na karakter na tinalo niya na dito sa anime series na Baki. At syempre mga tol, dito nga sa ating latest manga na Baki Reian ay namamayagpag nga ang lakas neto ni Jack Hanma. Kaya nga kikilalanin nga natin kung sino-sino nga ba ang top 5 na malalakas na karakter na tinalo niya. Pero bago nga natin simulan yan ay pakipindot muna etong like at subscribe button para na rin sa pagpunlat sa ating munting channel. At tara, simulan na nga agad natin. So eto na nga, si Jack Hanma mga tol ay pinakilala sa atin dito sa anime series ng Baki na half-brother nga neto ni Baki Hanma at syempre tatay nga nila etong si Yujiro Hanma. At ang kanyang kapatid nga na si Baki Hanma ay nakuha nga ang lakas ng pangangatawan ng kanilang ama na si Yujiro na kung saan sobrang lakas nga ng kanyang kapatid na si Baki Hanma. Samantalang eto namang si Jack Hanma ay nakuha nga etong napakahinang pangangatawan bilang isang Hanma. Kaya naman etong si Jack Hanma sa murang edad niya nga ay nagtraining siya ng nagtraining para nga mapalakas ang kanyang katawan. Dahil nga nang malaman niya nga mahina ang kanyang pangangatawan at hindi niya nga magagawa etong hustisyang hinahanap niya para sa kanyang ina dito kay Yujiro Hanma, ay ginawa niya nga ang lahat para lumakas. Ngunit hindi nga ito naging madali para dito kay Jack Hanma. Dahil kung si Baki nga sa mura niyang edad din nakikipagbugbugan na at nabibigay nga lahat ng training at suportado nga ng ina at ama niya, ay etong si Jack Hanma ay kakaiba. Dahil nga kahit anong gawing training niya mga tol ay hindi nga kinakaya ng kanyang pangangatawan dahil nga sobrang hina nito. Pero hindi nga sumuko dito etong si Jack Hanma na kung saan pinagpatuloy niya nga itong pagtitraining niya kahit nga nagsusuka o bumibigay nga itong kanyang pangangatawan. At matapos nga ang maraming taon mga tol ay may na-discover nga etong si Jack Hanma. At yun nga etong gamot na tinatawag nga na X4. At ang X4 nga na ito ay ang drugs nga na kilala bilang super steroid at gawa nga ito neto ni Dr. Jan. Sa mga di pa nga nakakilala dito kay Dr. Jan, siya lang naman ang nag-experiment ng gamot para dito kay Jack Hanma. Dahil nga matapos nga makita etong si Yujiro Hanma na patayin nga etong polar bear gamit nga ang kamay. At dito nga nagsimula ang kanyang goal na gumawa nga ng gamot na magpapalakas pa sa mga tao. Ngunit wala nga siyang pagtetestingan neto. At dito nga nakita niya nga nagtitraining sa isang gym etong si Jack Hanma na mahina nga ang pangangatawan. At dito nga nag-agree nga silang dalawa para nga sa isang experiment. At sa eksperimento nga na yon ay nagtagumpay sila. Ngunit itong si Dr. Jan nga mga tol ay nabahala nga sa side effect ng gamot na nagawa niya. Dahil nga possible nga mamatay etong si Jack Hanma at binalaan niya nga dito agad etong si Jack Hanma na kapag sumobra nga ay possible nga mamatay siya. Ngunit etong si Jack Hanma nga mga tol ay naiisip niya nga kapag tinake niya nga etong drugs na to ay magiging sinlakas siya ng kanyang ama. Kaya nag-take a risk na nga dito etong si Jack Hanma. At laking gulat nga dito neto ni Dr. Jan nang lumaki nga talaga ang pangangatawan ng sobra dito neto ni Jack Hanma. At natalo niya nga rin ang polar bear gamit lang ang kamay. At dito na nga nakonsensya etong si Dr. Jan na kung saan parang gumagawa nga daw siya ng halimaw. At sa sobrang pag-iisip niya nga ay nakonsensya siya dito. Kaya naman kinuha niya nga ang sarili niyang buhay. At ito nga ang drugs na X4 ay hindi nga kinaya neto ni Jack Hanma dahil nga determinado siyang lumakas o dahil masipag siya mag-training. So kinaya nga ito neto ni Jack Hanma dahil nga sa pangangatawan niya. At ito nga'y nagtataglay ng dugungang Hanma. Kaya nga etong drugs na to ay maaaring tumalablang dito kay Jack Hanma. O kaya naman mga tol, pwede nga natin tawagin ang drugs na ito na nagpagising nga sa dugo ng Hanma dito kay Jack Hanma. At maraming beses na nga din natin nakita etong side effect ng gamot na to na halos mamatay nga etong si Jack Hanma sa sakit o sa grabe nga ng side effect na to. Ngunit etong si Jack Hanma nga mga tol ay solido na ang kanyang pangangatawan at gising na nga ang kanyang dugong Hanma. Na kung saan mabilis nga siyang nakaka-recover dito. Natalo man siya sa laban nga kung saan naganap etong side effect ng kanyang gamot, ay babalik nga etong si Jack Hanma na mas malakas pa dito. At dito nga sa latest manga ng Baki na tinatawag nga na Baki Reian ay sobrang overpower na neto ni Jack Hanma. Na kung saan sa sobrang lakas niya nga mga tol ay masasabi nga nating etong manga na to ay art niya mga tol. Dahil nga dito natin makikita etong napakalakas na version neto ni Jack Hanma. Kaya naman kung huling beses mo nga nakita sa anime na umiiyak nga etong si Jack Hanma dahil sa inggit dito sa laban ni Baki at neto ni Yujiro, ay dito nga sa Baki Reian ay ibang iba na.
Dahil nga dito sa Baki rin mga tol ay napakalakas na talaga neto ni Jack Hanma. Na kung saan dito nga sa Baki rin ay tinanggihan niya lang naman etong alok ng kanyang ama na laban para sa kanilang dalawa. Ngunit para nga dito kay Jack Hanma, etong hamon ng kanyang ama ay hindi pa nga daw ito ang tamang oras, kaya naman tinanggihan niya ito. Ganun na nga talaga kalakas dito etong si Jack Hanma mga tol, na kung saan maski nga etong si Yujiro Hanma ang kanyang ama ay napapansin na siya. So meron naman na siguro kayong idea kung gaano nakalakas etong si Jack Hanma dito sa manga series ng Baki Reian. At ngayon naman mga tol ay pag-usapan natin etong 5 napakalakas na tinalo neto ni Jack Hanma. So unahin na nga natin sa ating top 5 ay etong si Muhammad Ali Jr. So etong si Muhammad Ali Jr. mga tol ay matapos niya nga matalo etong si Shibukawa at etong si Doppo Orochi ay sinubukan niya namang labanan ay etong si Jack Hanma. Matapos ngang kumain neto ni Jack Hanma ay nagkita nga sila sa parking lot at doon niya na nga natikman ng unang pagkatalo dito sa Baki series. At tumungo na nga tayo dito sa pang-apat na si Sikorsky. Si Sikorsky nga mga tol ay isa nga sa 5 death row convicts dito sa anime series ng Baki. Isa sa mga nakatakas nga na preso na sobrang delikado. At siya nga rin naghahanap ng talo kaya nga siya pumunta ng Tokyo. At nang makaharap niya nga dito etong si Jack Hanma sa underground arena ay dito niya nga nakita kung gaano kalakas etong si Jack Hanma. Dahil matapos nga tanggapin neto ni Jack Hanma etong lahat ng binato niyang atake ay binalibag lang siya neto. At dito ngayon ang sinubukan niyang tusukin etong si Jack Hanma ng isang spear o sabihin na natin isang malaking kahoy ay wala ngang talab ito kay Jack Hanma. At nang binato niya nga ito ng isang pako ay kinagat lang ito neto ni Jack Hanma at nginuya. At dito niya nga napagtanto na sobrang layo nga ng level neto ni Jack Hanma against sa kanya. At tumungo na nga tayo dito sa pangatlo. Ito nga ang pinaka-latest na laban neto ni Jack Hanma kaya naman hindi pa nga ito animated. At ito nga ang laban neto ni Jack Hanma against dito kay Kaoru Hanayama. So isa nga ito sa mga pinaka-solid nga na nakalaban neto ni Jack Hanma. Dahil halos binalibag nga siya neto ni Kaoru Hanayama at pinatikim nga siya ng malalakas na suntok at sipa. Ngunit sa dulo nga ng laban nila mga tol ay tinalo nga siya neto ni Jack Hanma dahil nga nagdugo nga ng gusto etong pangangatawan neto ni Kaoru Hanayama o naubusan nga siya ng dugo dito sa kanilang laban. Ngunit nakatayo pa nga rin etong si Kaoru Hanayama nang mawalan nga ng malay. At dito ngayon nadeklara na panalo nga etong si Jack Hanma matapos siyang ma-knockdown ay tumayo nga agad etong si Jack Hanma. At kung gusto mo nga panoorin etong match up neto ni Jack at neto ni Hanayama ay gumawa nga ako ng full fight Tagalog review niyan. Kaya nga ilalagay ko lang sa baba etong link. Panoorin mo nga mga tol dahil sinasabi ko sa iyo napaka-solid nga ng laban nila. At tumungo na nga tayo dito sa ating number 2. At itong number 2 nga natin mga tol ay etong si Nomino Sukune, ang taong kayang gumawa nga ng diamond sa pamamagitan nga ng pagpiga sa isang uling gamit ang kanyang kamay. Ganun nga kalakas ang karakter na to. Ngunit sa una nilang pagkikita neto ni Jack Hanma ay pinutol nga agad at kinain ni Jack Hanma etong daliri niya o hinliliit niya matapos niya nga sampalin etong si Jack Hanma. At dito nga sa kanilang pangalawang pagkikita dito na sa underground arena ay duguan nga ang kanilang magiging matchup na kung saan sobrang solid din mga tol dahil nga unexpected talaga etong pagkapanalo neto ni Jack Hanma na kung saan nakatayo nga rin etong si Sukune na malahan na yama na naubusan nga lang din ng dugo dito sa kanilang laban at dito nga'y tumayo bigla etong si Jack Hanma at itinaas niya nga ang kanyang kamay. Kaya naman kung nagustuhan mo nga ang kanilang laban mga tol at gusto mo nga malaman ang mga nangyari nga sa kanilang matchup ay gumawa nga rin ako ng full fight Tagalog review niyan. At ilalagay ko lang sa baba etong link kung gusto mo nga panoorin at sinasabi ko nga sa iyo mga tol, worth it nga ito panoorin dahil dito nga nagsimula kung paano lumakas etong si Jack Hanma. At tumungo na nga tayo dito sa ating pangatlo at ito ngay walang iba kundi etong si Pickle. So si Pickle nga mga tol ang ilang beses na tumalo dito kay Jack Hanma at ginawa pa nga siyang reserve food at nilagay nga sa napakataas na building. Ganun nga kalakas etong si Pickle at itong si Pickle nga rin ang sinaunang tao na grabe ngang kuminsala dito kay Jack Hanma. Kaya naman nang magkaroon nga ng pagkakataon na bumawi etong si Jack Hanma dito sa Baki Reian ay hindi niya nga ito pinalagpas at dito nga sa kanilang matchup ay sobrang grabe nga ang ginawa neto ni Jack Hanma dito kay Pickle na kung saan masasabi mo na nga lang sa kanilang laban na kawawa nga etong si Pickle dahil ilang beses lang siyang nakatama dito kay Jack Hanma.
Ngunit kung mapapanood mo nga ang kanilang buong laban ay makikita mo talaga na kung saan binugbog talaga ng gusto neto ni Jack Hanma etong si Pickle at hindi nga pinaporma. Ngunit ang kinaiba naman neto ni Pickle dito kay Hanayama at dito kay Naomi Sukune ay hindi nga ito naimatay o hindi nga ito naubusan ng dugo mga tol kahit nga duguan nga ito. At ito nga'y nagsalita pa nga na si Jack nga daw ang panalo. Yun nga ang isa sa mga surprise dito sa manga ng Baki Rayen dahil nga nagsalita etong si Pickle na panalo etong si Jack Hanma. Kaya naman kung gusto mo nga rin panoorin ang naging ganap nga sa laban ni Jack at neto ni Pickle ay meron din tayong full fight review niyan at ilalagay ko na lang din dito sa baba. So yun nga mga tol, ganun na nga talaga kalakas o ka-overpower etong si Jack Hanma. At yun nga rin ang top 5 na malalakas na tinalo neto ni Jack Hanma o may pangalan. Kaya naman para sa iba, gaano nakalakas etong si Jack Hanma? Pwede mo nga i-comment yan sa baba ng ating video at agad ko ngang babasahin yan. At syempre mga tol, bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel. Sobrang na-appreciate ko kayo. Kaya naman kung meron nga kayong theory, thoughts, or idea sa iba pang anime or sa Baki Rayen, ay pwede nyo nga i-comment yan sa baba ng ating video at malay nyo, magawan nga natin yan ng video in the future. So hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out.